Hi guys! On the way ako sa church. Kasi may ano ngayon, Station of the Cross. 6 o'clock may mass dito. Hindi ko na sinama ang mga bata. Ako lang. Kasi ano lang iyon, Station of the Cross. Every Friday. Yun, samahan niyo ako. And then gusto kong kausapin yung pari. I-open ko sa kanya yung about sa issue na ano. Hello, Niha. Tama ba yun, Niha? Ni. Confuse ako eh. Tignan niya, kumukuha sila ng gulay guys. Yung ganito oh. Yan, inuulam ito. Yan, may kumukuha dun. Hello. I'm fine. So, yun. Gusto kong i-open guys kasi nagkakausap kami ni sis ano kasi yun na nga. And then alam ko naman na hindi siya masama guys kasi sinamahan ko pa siya na bumili ng gamot ng anak niya sa pharmacy, and kilala siya ng tao yung nagwo-work sa pharmacy. So kung masama siya, ewan ko, ang hirap maghusga guys. Naguguluhan ako, naawa ako. Kaya kausapin ko yung pare, i-open ko sa kanya about dito sa mga lumalapit ba. Kasi sabi ni Mr. Kinausap ko ulit siya, si Mr. Sabi ko na ano, na tumatawag sa akin, nag-uusap kami. Sabi niya either sinungaling siya or totoo yung sinasabi niya, or nasa isa yung sinabi niya na baka nag-i-spy, ganon. Yun ang sabi ni Mr. Kung totoo, sabi ni Mr. guys, kinausap ko kasi siya, na sabi ko mahirap yung ganon, husgahan mo yung tao, hindi mo nakikita. Sabi ko, ako yung nakausap. Mabigat din naman yung sa dibdib ko guys, yung ganon. And sabi niya, okay, sabi ni Mr. either totoo yung sinasabi, either nagsisinungaling, either nasa unang yung sinabi niya na baka nag-spy ganon. So ganun yung sabi niya. So ngayon medyo naanuhan ako kasi mabigat ang dibdib ko guys. And isa pa, may nabasa akong comment na nagpapakabayani daw ako. Hindi pa ako nagpapakabayani. Huwag naman ganun guys. Kasi sinishare ko lang sa inyo para matulungan nyo din ako. Pero yung sabihan nyo ako na nagpapakabayani ako at naib, hindi naman siguro tama. Kasi kahit paano kung totoo yung pinagdadaanan niya guys, and hirap na hirap siya, paano kung ako yung nasa sitwasyon niya? Oh, kaya yun, mayak. So anyway, yun na nga, sabi ni Mr. Nag-aalala lang ako, sabi niya. And ayaw ko kasing ma-involve ka. So ang dapat kong gawin, kausapin ko yung pari, mag-open ako sa kanya and hingi ako ng advice ba. Ang bigat sa dibdib ko guys, yung ignorin mo yung tao tapos kailangan niya ng tulong ba, ng
Eh, sabi niya, nag-chat kami. Nag-usap kami ng yung sis, ano, tago na lang natin sa pangalang, ano, tago na lang natin sa pangalang Charis. Okay? Sisi. And then, sabi niya, Laura, mag-meet tayo sa ano ha. Ibigay ko yung rosary, balik ko. Sabi niya, nagdasal na daw siya. Sabi ko, sa'yo na yun. Huwag mo nang ibalik. Sabi ko. Sabi niya, okay. Hello. Tapos, thank you, sabi niya. Thank you daw. Okay, welcome, sabi ko naman. And I'm sure magkikita kami guys sa Sabado. Yun, sabi ni Mister, mag-ingat ka lang. Sabi niya, kasi talaga kinausap ko si Mister, guys, wag kang ganyan. Paano kung ako yung sitwasyon niya at hihingi ako ng tulong sa iba? At pag-isipan din ako ng masama, syempre, masakit din sa'yo. Sabi ko, okay, sabi naman ni Mister. Thank you. Dito na ako. Mangga yan guys, oh, mangga. Okay, sabi naman ni Mister, guys. But be careful, I told you. I'm just warning you, sabi ni Mister, guys. And yun. Tara, ito na tayo. Tapos na ang misa. Sinundo pala ako ni Mister. Nakausap ko na yung pari, guys. Andun si Mister, eh. Hi guys, dito na ako sa bahay. Sinundo ako ni Mister. Sakit ng ulo ko. Siya, baby ko. When I was playing, I didn't needed it. So I left, and then they say okay. And then when I wasn't touching her phone, she let me have it. And then when I hopped on the call again, and they said they murdered me. They are mad of you? Yeah. Why? Because I love the call, and because of what they're mad at me. Don't get upset if your friend get mad of you for no reason, okay? Mama, I know they mad at You me did because not- I left the game and the call. You did not do anything. If they get mad of you, it's okay. You know your hearts, you did not do anything. Because If they don't want to because of talk to what you, it's okay. You can find many friends, mommy. Okay, don't cry because of your friend and they get mad of you. Tama ba yun? What? She made needed the phone, so they got mad at me. It's Because I love okay. the They game will and the call call. back because they love you. But they're mad at me. No, they are not mad of you. Don't think like this, okay? And then if they don't like to talk to you, call us. People go, people come, okay? Friends go, friends come, okay? Don't cry, don't get upset, don't sad. Don't be sad if they get mad of you for no reason. I want Okay? my own phone. Okay. You will take my phone, okay? Okay? Okay. And don't call them. Okay? Wait for them to call you. Okay? I want to make the Okay. Bata. Nagsumbong. Nagalit daw ang mga kaibigan, yung kaklase Every niya. time Ida wants the phone. Every time I It's let okay, her anak ka. she wants the phone. She does not at least. Okay. So let me finish. If they don't understand your situation, it's okay. Anyway, yun. Nakausap ko yung pari, guys. Sinabi ko sa kanya yung situation ko. Ay, sinabi ko yung ano, about sa, alam niyo, kasi nga, bukas, makikita kami.
Anyway, nag-uusap naman kami sa call kasi tumatawag siya sa akin, tumatawag din ako sa kanya, ganyan. Kapag may problem siya, I mean, sinasabi niya sa akin. Alam niyo, umiiyak. Paano yun, guys? Ako. Alam ko na mabuti siyang tao, may maano din ang puso niya kasi umiiyak siya, guys. Ramdam ko yung niya, nadidepress siya. Sabi niya, available ka ba? I need to talk to you. Ganun siya. So, hindi ko maindian. Sabi niya, magmi-meet kami talaga bukas kasi yun na nga, guys. Kaklase ng anak ko sa communion, sa first communion. Tapos, anyway, nakausap ko yung pari, guys. Sinabi ko, inopen ko sa kanya. And di ko napigilang umiyak. Sinabi ko sa pari, guys, inopen ko sa kanya. Sabi ko, alam nyo, sabi niya, Laura, sabi niya, hindi masama, sabi ng pari, hindi masama ang mag-pray sa ibang tao. Ipagdasal mo yung mga humihiling sa'yo ng dasal at ipagdasal mo din ako, sabi ng pari. Hindi masama ang ipagdasal sila, sabi niya, pero between sa inyo ng asawa mo, sa family mo, sabi niya, wag kang mag-enter ng ibang tao para mag-cause ng problema, sabi niya. Yun ang payo niya sa akin, guys. And sabi ko, against kasi yun, alam niyo, sabi ko, father, against kasi yung asawa ko, and nagkagalitan kami dahil dito, sabi niya, naintindihan ko ang asawa mo, sabi niya, and intindihin mo siya. And ayun, hindi daw masama ipag-pray sila, guys. At sabi niya na, sabi ko, kasi hinuhusgan niya yung tao. Sabi ko, hindi pa niya kasi nakikita. Nakuusap ko yung tao, Father, sabi ko, humihiling siya ng tulong ng dasal. Sabi niya, tama daw yung ginawa ko na ilapit sa kanya si Lord, na inoferan ko siya ng rosary, and sana mayaya ko daw siya na magsimba, ganun, na lumapit kay Lord, ganyan, and sana lumapit din sa akin, sabi niya. Ipag-pray ko daw siya na alam nyo, na sana makausap niya yung ipag-pray. Hindi masama ang mag-pray ng ibang tao, sabi ng pari. Yun ang sabi niya sa akin, guys. And kanina nung pauwi kami, di ba sinundo ako ni Mr. Wala kasi akong nililihim sa asawa ko, guys. Lahat sinasabi ko, every words. So, sinabi ko sa kanya kung ano yung sabi ng pari. Sabi niya, hindi siya umimik. Sabi niya, I told you, sabi niya, kung totoo man siya na nagsasabi sa iyo ng problema niya, yung problema niya, ang kinatatakutan ko lang, intindihin mo din ako kung nag-isip ako ng masama tungkol sa kanya. Pero kung totoo man na may pinagdadaanan yung tao, sabi niya, ipag-pray mo. Wala, basta sabi ni Mr. mag-ingat lang daw ako. Yun yung sabi niya, guys. Kung totoo man daw, guys, na may pinagdadaanan yung tao, either, yun na nga yung sabi na naiyak lang kasi ako kasi mabigat sa dibdib ko yung husgahan mo yung ibang tao, guys. And paano kung ako yung nasa sitwasyon? Di syempre husgahan din ako, ganun. Pero gumaan yung loob ko nung nakausap ko yung pari. Sadya kung umiiyak ako, na ano lang kasi ako.
Yung iba kasi, ako din, hinusgahan na din. Alam nyo ba guys, sinishare ko lang sa inyo ito kasi para matulungan nyo din ako, ma-advisean nyo ako, pero wag nyo ako husgahan. Kasi may nabasa ako na wag daw ako magpakabayani, nagpaka-naive ko daw. Hindi po ako ganun. Sinishare ko lang yung nararanasan ko. Kasalanan ko ba kung lapitan ako? Hindi naman lahat ng tao mabuti, hindi naman lahat ng tao masama. So, huwag tayong maghusga kasi kasalanan. Malaking kasalanan yung manghusga sa kapwa. So, naintindihan ko naman ng asawa ko kasi nag-iingat lang din talaga siya. Pero, mabigat kasi sa dibdib guys. Anong gagawin ko? Alangan na layuan ko yung tao. So ngayon, naiintindihan naman na ata ng asawa ko kasi pinagsabihan lang naman ako ngayon na mag-ingat ako basta yung noon, yung mga basta wag ko daw siyang hayaan sa bahay. Yun ang sabi niya sa akin guys. Ngayon si Mr. Enough na yung mag-usap kayo pero that's all, sabi niya. Wag daw yung over close. Hayaan ko lang daw na mag-open sa akin. Basta wag daw ako magbigay ng impormasyon. Sabi ko hindi ako nagbibigay ng impormasyon. Wag daw ako magbigay ng kahit yung ibuhos ko yung tiwala kasi meron kaming naranasan ng asawa ko guys, nagtiwala kami and at the end hinusgahan kami. So ayaw na ni Mr. na mangyari ulit yun, lalo pag yung hindi namin kilala guys, as in nagtiwala kami ng asawa ko, at the end kami yung napakasama, alam nyo. So ayaw na maulit ni Mr. yun, yung inopen namin ang buhay namin sa taong ito and then at the end hinusgahan kami. So parang napobiya ang asawa ko, kaya natatakot siya na yung mga taong lumalapit sa akin baka ganun din ang gagawin. Yun yung ano niya guys. So anyway, yung dalawa naman na lumapit na mother, nakikita ko sila sa church guys, and i-update ko pala, kinausap ulit ako ng nanay ng isa na yung sinasif, naalala nyo ba? Sabi niya, thank you Laura for your prayers. Nakikita niya daw yung improvement ng anak niya. Tinapik niya yung ano ko guys, yung balikat ko. Sabi niya, thank you Laura for your prayers, my son is getting better. Sabi niya, nakikita niya daw yung improvement ng anak niya. And sabi ko naman, we continue praying. Sabi ko, yung una, yung si Eddie, yun, hindi nagkikita pa rin kayo pero hindi kami yung nag-uusap na closely, basta nag-smiling lang kami, and nag-good morning ako, ganyan, yun lang, until lang yun. Kasi nahiya ako lumapit guys, alam nyo yung kipag-usap, basta mag-good morning lang ako, ganyan, until lang doon sa dalawa. Pero yung isa ngayon talaga na mahirap yung pinagdadaanan niya kasi pag hindi mo mailabas yun, depression, and alam nyo. So inisip ko din, paano kung ako yung nasa sitwasyon niya guys, lalo ako, mag-isa ako dito. So saan ko ibubuhos? Naintindihan ko naman siya. Ako nga, yung problema ko, hindi ko masabi sa magulang ko. How much more sa kanya? Siguro mas gusto niya na ibuhos yung problema niya, yung ano niya sa tawag nito, sa ibang tao. So kailangan niya ng guidance.
yung lumapit sa akin, guys. Anyway, yun lang yung update ko. And thank you sa comment nyo, guys. Naintindihan ko naman siguro dahil nga din sa sitwasyon dito, kaya nag-iingat din ang asawa ko. Pero sabi niya nga, kung totoo man na may pinagdadaanan siya, either totoo yung sinasabi niya, or manluloko siya, or kinukuha niya lang yung loob ko. Yun yung ng asawa ko, guys. Anyway, yun lang. Hanggang dito na lang, guys, and mag-ingat kayo lagi. Thank you sa panonood nyo sa akin, panonood nyo sa aming vlog. Maraming salamat. God bless you all and good night. Bye, guys.